dito sa social media, dalawang reaksyon lang ang makukuha natin sa ating mga audience, lalong-lalo na doon sa mga kasama natin or kasangga natin at doon sa mga kaaway natin. Kagaya na lang ng mga ginagawa natin dito na nagbibigay tayo ng opinion tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na ang mga isyu na nangyayari nga sa kasalukuyan. Kagaya ng nangyaring insidenteng naganap sa isang PBBM vloggers na nagulantang ang lahat. Nung una, ayaw natin maniwala. Kasi nga, mahilig sila gumawa ng mga prank or ginagawa nilang content, yung sarili nila mismo para lang makaakit ng mga viewers na manonood sa kanilang mga video. Pero, nung bandang huli, nalaman natin na ito pala'y totoo sapagkat nagsalita na yung kanyang mga kasamahan at hindi naman po pwedeng magsisinungaling ang kanyang mga kasamahan dito. Kaya naniwala na nga tayo hanggang sa umabot na sa balita na totoo nga yung nangyari sa kanya. Mas mabuting panoorin muna natin yung mga video na ginawa niya bago pa may nangyaring hindi maganda sa kanya. Ito yung video. Bakit naman nagkaroon pa catering pa? Mga minamahal. Bakit may catering? Sige nga. Sara Duterte wants to bring on equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi niyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong mapakater? Yun ba yun? Kasi gusto lang namin malaman, yun ba yung reason? Yung pagkain, kaya gusto niyo mapakatered? Yun ba yun? Nagtatanong lang tayo, hindi niya nagustuhan yung pagkain or baka meron yung dinadalang bomba dyan, nagtatanong lang para masabugin ang buong impeachment hearing trial na yan. Kasi di ba sabi ni Sara, I am the designated survivor. Diba? Yan yung sinasabi ni Sara Duterte. Kapit na yung SONA. Tapos nagkakaroon na ng trial sa impeachment niya. Tandaan ninyo, magkaiba yung trabaho ng executive, legislative at judiciary. Walang kinalaman dyan ng presidente. So bakit na naman palaging yung sinisisi si PBBM ng pera ng taong bayan? Eh yung ginagastos din naman dyan, pera ng taong bayan eh. Budget ng Senado. Hindi niyo ba nagugustuhan yung mga pinapakain sa inyo? Or baka meron kayong hidden agenda? Minsan nag-iisip na tayo ng advance na eh. Gusto niyong magdala ng own cater ninyo. Bakit? May hidden agenda kayo? Balak ninyong lasunin yung mga taong nandyan sa loob. Tapos pagbibintangan nyo na naman yung presidente. Ano yung hidden agenda ninyo? Gusto ko malaman kasi hindi ko maintindihan bakit kailangan nyo pang magdala ng sarili nyong cater dyan sa loob ng Senado. Eh meron naman pagkain sa Senado. Masasarap naman yung pagkain sa Senado. Pag tinignan mo mabuti ang video na yan, talagang magagalit ka lalo-lalo na pagka ikaw ay supporter na politiko na kanyang binabanatan. Natural sa isang tao na magdamdam, magalit, bunga ng kanyang mga sinasabi at sa kanyang pagsasalita patungkol doon sa politiko na kanyang binibigyan ng reaksyon. At napapansin naman natin dito na talagang mahilig ito magbintang. Mapapansin niyo yung kanyang mga thumbnail, talagang makikita mo na may mga clickbait na ginagamit para maakit yung mga viewers na manood sa kanyang mga video. At nakita naman natin, kagaya sa video na napanood natin, gumagawa ng kwento. Ang ganda sana ng intensyon ng kabilang partido pero binibigyan niya ng masamang kwento sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng reaksyon. At dito nga magagalit ang sinumang supporter ng isang politiko na kanyang nabanggit. At eto pa, panoorin pa natin yung isang video. Eto, naganap din to bago pa siya pinaslang. Eto pa ang video. Get together na pala yung tatlo, may reunion na pala, diba? Diba yung kanta ng yung mga magkakaibigan, diba? That's what friends are for. Diba mga minamahal? O literal na nagkita kami ng ating landas. Wala ako hinihiling kundi ka. Diba? Ganon, nagkita-kita rin ng kanilang landas. Puto ka dyan sa kulungan nga lang. Oo. Hindi na daw kailangan makonfine ni Senator Dante Marcoleta. Hindi na kailangan makonfine ni Senator Dante Marcoleta, mga minamahal. Reunited and we feel good. Kalahatan ni Marcoleta yung sakit niya ay biglang tawag dito, biglang tataas yung talagang feeling niya, ikamamatay niya. Marcoleta, matagal mamatay ang mahabang damo. Tingnan mo si Digong. Diba? Alive and kicking. Diba mga minamahal? Matagal mamatay ang masamang damo. Oo, matagal mamatay ang masamang damo. Kaya Senator Dante Marcoleta, kung iniisip mo, nakatagal na sakit mo, papagalingin ka talaga para panagutin yung mga kasalanan mo. Diba? Ito, nanguyo na si Marcoleta. Kaya mga minamahal, ito, panoorin natin. Last but not the least, ito nga pong ating topic. Tungkol nga po dito sa ebidensyang umano'y pagbabanta na napanood ng buong mundo na ginawa ni Sara Duterte. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan, mga barangay at mga boss na talagang manggigigil ka sa galit dahil nga sa sinasabi nitong tao na ito at
masasaktan ng damdamin mo kung ikaw ay isang supporter ng politiko na yan, lalo-lalo na si Senator Rolando Marcoleta pa, yung binabanatan niya rito. Naturalmente, magagalit ang isang supporter na katulad ko sa kanyang ginawa. Pero sa totoo lang, wag naman sanang dumating sa punto na ganun ang mangyari. Normal lang yung galit dito kasi mga tao dito sa social media talagang inilalabas nila yung kanilang mga galit sa pamamagitan ng social media. Ngayon, pag dumating sa ganyang pagkakataon, mukhang hindi na rin yan maganda para sa atin. Kaya nga dito labanan ng mga salita. Pero kung pikon ka rito, talagang olas ka. Panoorin pa natin kung gaano naman nagluksa at talagang umiyak itong mga matatapang na kasamahan niya noon, ha? Matatapang, pero ngayon, makikita natin na talagang umiiyak sapagkat nangyari nga sa kanilang kasamahan itong trahedya na ito. Panoorin natin ang video at mamaya, bibigyan natin ng reaksyon. Sa kanyang boyfriend na nakilala. Hindi ko rin ho alam kung saan. Siyempre, hindi ko rin ho naman po pwede. Sabi nung iba, bakit hindi mo pinigilan? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ho ako nagkulang. Dahil hindi ko naman ho kailangan saklawan yung mga personal niya sa buhay dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Hanggang balita nga po, ayon sa pulis na nakausap ni Jen, dahil tinawagan niya yung boyfriend kung ano ba nangyayari, ang sumagot pulis, yung investigador. Sabi nga mga kababayan, ang kwento, di umano ayon sa investigador ay pinasok ang bahay na inuupahan ni Lamima yan po sa may North Caloocan at doon nga po isinagawa ang krimen. Tinatad po ng bala mga kababayan. Ang tinatad ng bala. Binakit sa ulo, gano'n mga kababayan. Talagang papatayin si Mima. Hindi ko natin alam kung ano atraso niya. Yun, mga kababayan. Ang ganun lang. Sige, maraming salamat sa inyo. Alam naman natin na mga kasamahan niya ni Malicia, yung mga nagsasalita dyan. Etong mga ito talagang matatapang na magsalita dyan sa kanilang mga channel. Ngayon, nakita natin kung paano naman sila umiyak. Ito yung sinasabi natin dito na kung ano man ang mga binitawan nating salita rito, dalawa lagi ang tatamaan. Siyempre yung isa, pagkakampi mo, matutuwa sa'yo. At yung isa naman, nakalaban mo, ay magagalit yan sa'yo. Hindi natin kontrolado yung kanilang pag-iisip. Kaya ang mas magandang gawin dito, bago tayo magbitiw ng salita, talagang kailangan natin pag-isipang mabuti. Kagaya nung nangyari kasi nga, kagaya na sinasabi natin dito, magre-react tayo base sa napapanood nating mga video. Lalong-lalo na kung ang tinatamaan ay yung isang politiko na sinusuportahan natin. Mga kapatid, mga kabarangay at mga boss, kayo, ano ang komento ninyo tungkol dito sa nangyari? I-comment ninyo dyan sa baba para naman malaman natin kung ano ang reaksyon ninyo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-ingat po tayong lahat, pwera lang sa mga taong ob.